Araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Ronaldin Arcampos mula sa pangkat 10-9 at ngayon ay tatalakayan natin ang globalisasyong ekonomiya ng bansa at MNC at TNC. Ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay tumutukoy sa proseso ng pagtaas ng ugnayan at interaksyon ng mga bansa sa buong mundo sa aspeto ng ekonomiya, politika, kultura at teknolohiya. Globalisasyong ekonomiko. Ang globalisasyong ekonomiko ay tumutukoy sa pagpapalawak at pagtutulungan ng mga ekonomiya sa buong mundo. At ang globalisasyong ekonomiko ay isang sentro sa isyung globalisasyon ng ekonomiya na umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Kinakitaan din ito ng pag-usbong ng malaking korupsyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa. Ang globalisasyong ekonomiko ay resulta ng iba't ibang dahilan na nagtutulak sa pagbubukas at pagtutulungan ng mga ekonomiya sa buong mundo, gaya ng pag-unlad ng teknolohiya, pagbabawas ng mga hadlang sa kalakalan, pangangailangan sa paglaki ng merkado, globalisasyon ng mga kumpanya, paggalaw ng kapital, pagbabago ng patakaran ng mga bansa. Halimbawa ng globalisasyong ekonomiko. Una, mga multinational na kampanya gaya ng Apple mula sa US na may operasyon sa maraming bansa at Toyota Japan na nagbebenta ng mga sasakyan sa buong mundo. Pangalawa, e-commerce platform. Amazon mula sa US na nag-ooperate sa maraming bansa at Lazada, Southeast Asia na may presensya sa ilang bansa ng Asia. Tatlo, global supply chain. Ang mga produktong electronics na may mga bahagi mula sa iba't ibang bansa. Mga kasunduan sa kalakalan, global na serbisyo, paggalaw ng kapital, global na brand like Coca-Cola and McDonald's. At ngayon dadako na tayo sa kung ano ang MNC at TNC. MNC at TNC. Kilala ang mga ito bilang multinational companies at transactional companies. Ano nga ba ang multinational company? Ang multinational companies ay ang mga negosyo na nagpapatakbo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sila ay may mga operasyon, tanggapan at pasilidad sa maraming bansa at nagbibigay ng produkto at serbisyo sa pandaigdigang merkado. Halimbawa, teknolohiya, Apple, Google, Microsoft at Samsung. Fast food, McDonald's, KFC, Burger King, Subway, inuming tubig. Automotive at paggawaan ng damit. Transnational companies. Ang transnational companies ay mga negosyo na nagpapatakbo sa iba't ibang bansa sa mundo na may mga operasyon, tanggapan at pasilidad sa iba't ibang bansa. Sila ay nagbibigay ng produkto o serbisyo sa pandaigdigang merkado. May mga halimbawa tayo ng globalisasyong ekonomiko dito sa Pilipinas gaya ng mga call center at BPO, mga expert na mga produkto, dayuhang kumpanya sa Pilipinas, remittance mula sa OFW, global na brand sa Pilipinas like fast food chain like McDonald's, KFC, and Starbucks, e-coms at online shoppings. Yan ang mga
halimbawa ng globalisasyon dito sa Pilipinas. Positibo at negatibong epekto ng globalisasyong ekonomiko. Ang globalisasyong ekonomiko ay may mga epekto na parehong positibo at negatibo sa ekonomiya at lipunan. Ang positibong epekto nito ay paglago ng ekonomiya na may bukas na mga oportunidad para sa kalakalan at pamumuhunan ng mga mamamayan. Oportunidad sa trabaho na nakalikha ng mga trabaho sa sektor gaya ng BPO at manufacturing. Pagkakapareho ng mga produkto, pag-unlad ng teknolohiya, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Negatibong epekto naman ay ang kawalan ng trabaho sa lokal na sektor, hindi pantay na pag-unlad, epekto sa kapaligiran, pagdepende sa global na merkado at kultura na epekto. Sa kabuuan, ang globalisasyong ekonomiko ay tumutukoy sa pagpapalawak at pagtutulungan ng mga ekonomiya sa buong mundo. Ito ay nagsasangkot ng pagtaas ng mga transaksyon, pang-ekonomiya, kalakalan, pamumuhunan at paggalaw ng mga kapital, produkto, serbisyo at tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yun lang po at maraming salamat.